At sa huling detalye ng ating balitang national, Senator Judge Padilla, sinungaling si Las Cañas dahil sa paiba-ibang pahayag. Alamin naman natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Kapar Angel Pastor. Natapos na ang pagsalang ng huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Attorney Melvin Matibag para sa Article 4 ng impeachment case na umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte. Sa interjection ni Senator Judge Robin Padilla, pinuna nito ang prosekusyon kung bakit kailangan pang gamitin ang affidavit ni Arturo Las Cañas, gayong napatunayang pabago-bago ang mga pahayag nito. Kwinesyon ni Senator Judge Robin Padilla si Lead House Prosecutor Jervil Luistro kaugnay ng magkakaibang pahayag ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas. Ginamit ng prosekusyon ng affidavit ni Las Cañas upang suportahan ang alegasyon ng pattern of violence sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng umano'y mga pagbabanta ni VP Sara. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Hindi direktang sinagot ni Luistro ang tanong ni Padilla. Sa halip sa presiding officer siya nagbigay ng tugon. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot. Pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Pinuna rin ni Padilla ang pagharap ng prosekusyon sa mga testigong sina NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Calilong na may kinakaharap umanong kaso. Bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Calilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Matatandaang noong Day 5 ng impeachment trial nang sumalang sa witness stand si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, naungkat ni Padilla ang mga reklamong perjury, robbery, extortion at theft na umano'y isinampalaban dito sa ombudsman. Paglilinaw naman ng prosekusyon na verify umano nilang walang nakabinbing kaso laban sa dalawang prosecution witnesses. Samantala, kwenesyon ni Senator Judge Amy Marcos ang silbi ng Special Task Force ng NBI ngayong nagpapatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, lalo't wala pa namang aktual na naganap na assassination. Bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman
maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Paliwanag naman ni Matibag, Dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ang Presidente at iyon ay pumayag. mula dito sa Senado para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.